This episode is brought to you by GameZone. Real player, real game. It's a match! Just like GameZone. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Sa mga nanonood ng live, welcome mga papa. Tapusin ko. Kasama pa rin natin ang fresh galing Pilipinas. Walang iba kundi si Tristan Ting. Pero Ingo, hindi nga ako fresh galing Pilipinas eh. Dahil sobrang bugbog ako sa lahat ng logistics na pinagagawa ko sa Pilipinas. Fresh na bugbog. Freshly gulpe ng ano. Ayan. Ano sabihin ko? Ayun. So, teka lang. Bago pala lahat, bakit ka nga pala napunta sa Pilipinas? Bakit ka pala yun. Oo, kasi biglaan yung uwi ko ng Pilipinas. Kasi nga nung nandun nga ako, lahat na nakakita sa akin dun sa sa Century Park. Na yun nga, shoutout nga pala sa Century Park. Thank you ulit sa pagbubuk at sa mga perks. Tsaka dyan, mag-book kayo dyan Century Park. Maganda dyan. Biglaan kasi parang, ano ba to? Nag-decide akong umuwi Thursday. Nag-book na ako ng flight. Lumipad na ako ng Friday night. Oo. Tapos Friday early morning, nandun na ako eh. Kasi nga si Jessica Soho. Oo, lumipad ang aking hindi kasi may namatay yung panganay naming kapatid. Ito, ililinawin ko na, yung panganay naming kapatid, hindi yung kapatid na kasama ko, hindi si Cha, hindi. Kasi tinanong ko kasi namatay ang kapatid ko. Sabi, patay na si Cha! Hindi. Huwag nating patayin yung kapatid ko na yun kasi mabait yun. So, yung panganay naming kapatid namatay. And bibigyan ko lang ng background. Yung nababanggit ko naman to lagi eh. Yung panganay naming kapatid, nakakulong siya. Nasa siya, penal farm. So kung napanood niyo yung Green Bones, parang gano'n. Parang nasa remote island eh, sa Mindoro. Nandun yung, dun siya quote-unquote nakakulong. Ayun, inatake siya sa puso, tapos dumiretso na. Pero paano ba yung logistics? Kasi 'di ba sinabi mo nasa Mindoro tapos nakakulong. So paano yung logistics ng information ng isang pamilya or iniwanan ng pamilya na nakukulong? Paano sinabi sa inyo yung balita? Merong inmate na nag-message sa tatay ko. Kaya lang, inmate? Oo. Hindi ba dapat warden yung anyway, Hindi, yun nga, dapat normally yung jail admin, ganyan, or yung inmate yung nag-message sa tatay ko. Na yung kasamang nakulong nung kapatid ko, yun yung nag-message. Kasi may cellphone sila doon. Sa loob? Nakakapag-Facebook sila doon sa loob. May Facebook, ganyan. Tagulang nga daw. So, may GCash, nakahingi nga ng pera yung kapatid ko sa kung sino-sino mga tao eh. Bibigyan siyang pera eh. Ayun, yun sinabi, namatay po si Dugi, namatay, ganyan-ganyan. Tapos, inatake sa puso. Gangster yung pangalan na. Dugi. So, inatake siya sa puso, ganto-ganto. So, noong una, hindi naman kami naniwala. Very skeptic nga kami na parang, baka naman ba panibagong na naman yan? Baka panibagong gimmick niya yan. Kasi marami na siyang ginawang gimmick before para makakuha ng pera eh. So, nanging kami picture. Sinendan kami ng picture. Yun nga, nakahiga patay. Nakakumot na, parang binibless ng pare. So, naging skeptic pa rin kami. Actually, ito nga eh. Minsan nga parang naisip ko,
sobrang sama parang ang sama ko kasi pinagdududahan ko pa, patay na nga yung tao, pinagdududahan ko pa. Tapos, um, medyo parang kasi parang sabi ko baka naman humiga lang yan ta's nagkumot tapos pumikit. Pare-pareho kami ng dalawang kapatid ko pa, Oo. naiisip namin. Ta's nung sino-zoom in namin, kasi naka-group chat na kami, naka-group call, video call na kami. Zoom namin sabi niya, "Hindi putya parang patay na yata talaga kasi nangingitim na." Mm. Ayun, ta's hanggang nung sinend na rin nung morgue yung picture nung nung iniimbalsamo yata yun or bago iimbalsamo or pagkatapos maimbalsamo, sinend yung picture sa'min. Sabi ko, "Okey, totoo na nga." So ito nga, para kasing, um parang medyo ano, yung naramdaman ko, magulo. Parang ano, very confused ako sa naramdaman ko. Siyempre, given the fact na namatayan kayo ng kapatid, Hmm. specifically kapatid mo namatay, yung utak ko, ang sinasabi dapat maging malungkot ako. Pero yung puso ko, mas nagkakaroon ng pakiramdam of relief. Oo, para kang nabunutan. Mm. And lalo na with the fact na kasi lalaya na siya in 2 years, eh. Oo. Tapos parang ang naisip ko, parang nung una nga hindi ko masyadong sinasabi ta's yung isang kapatid ko sabi sa'kin, "Tristan naano ako, naguguluhan ako sa nararamdaman ko." Kasi yun nga, hindi ko alam ba't hindi ako malungkot. Kasi Hmm. namatay yung kapatid natin, eh, kuya natin yun, eh. Oo. Parang hindi ako nakakaramdam masyado ng lungkot. So, sinabi ko din, tapos perang ano nga, ako personally yung feeling ko nagkakaroon ako ng parang guilt na, Hmm. ba't hindi ako nalulungkot? Eh, ano, parang tinatanong ko sa sarili ko yun na ba't hindi ako nalulungkot? Masama ba na parang tanong ko, masama ba na wala akong nararamdaman? Hmm. I So, Yun ayun. nga, eh, yung naalala ko nung nag-usap tayo nung nabalita mo nga na namatay yung ano, yung kuya niyo. Ta's kinukuwento mo nga yung 'yan, kinukuwento mo sa'kin, ay yung kinukuwento mo sa amin, na parang ano, parang sobrang feeling yung kinumpara ko yung nararamdaman mo sa isang tao or sa isang, um, anak ng isang abusive na parent na Mm. parang confused din sila or even yung mga ano, even yung mga, sabihin natin minaltrato, tapos yung nagmaltrato sa kanila is someone na they look up to like a parent or isang older relative or sibling na ta's biglang namatay. So, ayun confused din talaga sila kung ano yung mararamdaman nila. Pero mostly nagli-lean towards sa ano, eh, relief talaga, eh, na parang, buti na lang natapos na. Iyon. Ako yun yung ano ko, yung, yung pinaka naramdaman ko. I mean parang mixed feelings na hindi ko alam, eh. And siguro nga ano, eh, baka nga kaya nga baka meron akong guilt na every time nakausap ko siya nung buhay pa siya. Hmm. Also nga ano pala guys, itong pinag-uusapan namin ngayon, ito yung ita-topic talaga namin, eh. Gusto ko lang din siyembreng i-open up kung ano yung naramdaman ko and parang more on, iba kasi yung ano, eh, na parang porke ba kapatid mo pero wala kang nabuong relationship, parang gano'n. Yun yung ano, nalilito na tuloy ako kasi parang yan nga 'pag binabalik ko yung dapat bang ano ba dapat maramdaman ko, mas naaano ko, eh, mas naguguluhan talaga ako. So, Pero go. yung Mm. yung nararamdaman mo na yan, siguro sa mga ano, sa mga karamihan, if hindi nila na-experience yun, parang ano, either, LDR or either, magulang mo na OFW, parang may ganyang similarities na parang estranged kayo. Mm. Like parang
parang weird yung feeling 'pag kunyan nagkita ulit kayo for a long time. Tapos what more pa kaya kung ano, wala din kayong masyadong, relationship, quote unquote relationship na na-establish even before pa siya, mapunta sa ano, sa kulungan. So, talagang mahirap din. Parang parang stranger ewan ko, ako kung based sa description mo, ang mararamdaman ko diyan is parang stranger lang siya sa'kin. Parang Ayun nga, eh, oh, para kasing ito nga nabasa kong quote, yung oh, the the blood of the covenant is thicker than the waters of the womb. oh, So, ano ba yung explain ko covenant lang na din, 'yan? oo, kasi ano 'to, eh, parang, ang ibig sabihin nito is yung relationships na pinili mo na mag-commit Hmm. is normally mas malakas kaysa sa relationship where na kung saan ka na sa relationship that you were born into. So, Um, so hindi totoo yung sinasabi nila na blood is blood thicker than water? Oo, hindi, hindi. Kasi Kasi totoo parang opposite 'to, eh. oo, kasi 'pag inisip mo, oo, sige ganito, magkapatid nga kayo, Hmm, pero hindi naman kayo nagbuo ng, um, nakabuo ng talagang relationship bilang magkapatid. Kasi ito oo, growing up, alam ko siyempre, patay na nga yung tao. Pero ito hmm, naman napapagkuwentuhan lang din natin. Growing up, medyo naging impyerno yung teenage life ko, eh, oo, dahil sa kanya, eh. May kumbaga medyo nagkaroon kami ng trauma kasi nga, yun nga addict, tapos yung parang ayaw mo umuwi sa bahay, teka lang as para in mas ma-visualize namin, ilang ilang years yung age gap mo ng kuya mo? 7 7 years. years, oh, medyo maano, Tapos malayo-layo. malaki siyang Oo. tao, Oh, gaano kalaki? 6'3" na 400 pounds Yan yung nung nawalan siya, nung namatay 400 siya, pounds. pero malaki na rin siya before, eh. Tas ikaw mga 5'6", 5'7", Oh, 5'8" ako, 5'8"? ta's mapayat ako dati na Oo. 100 pounds. Putya, 100 So, pounds is 5'8", oo nga. oo, sobrang payat ko. Kasi hindi ka ayaw mo umuwi kasi lalo na 'pag nandun yung kapatid mo, and yung Hmm. both ng magulang ko, umuuwi lang, weekends, eh. Kasi Ah, nagwo-work. While oo, yung tatay ko nagta-taxi. oo, Ang ano ng tatay ko is 24 hours na biyahe. So, every other oo, day yung uwi ng tatay ko. So, 24 hours biyahe ngayon, uuwi kinabukasan, matutulog lang. oo, Tapos the next day gano'n papasada ulit 24 hours. Ta's yung nanay ko nag-o-office sa Manila. hmm, So, para maka-save ng pamasahe dun na natutulog sa ano, sa kapatid niya oo, na malapit oo, sa office or sa hmm, pinsan yata or sa tita ko. oo, So wala, parang nung parang mga second year high school, third year, mga gano'n, second year high school, hanggang all throughout ng high school, kami lang yung nasa bahay. hmm, Parang ako yung nagpapatakbo ng bahay namin nun, ako yung nagluluto, ako yung namamalengke. Um, Tapos nandun siya, para siyang hari dun na hindi siya kung ano yung gusto tumutulong? niyang gawin, oo, hindi, tsaka kung ano yung gusto niyang gawin, Oo, gagawin niya. oo, And 'pag hindi kami sumunod, bugbog. Naawa ako nun sa mga kapatid ko. Of course siyempre hmm, maliit pa yung dalawang kapatid ko nun, eh. oo, Hindi lumalaban, oo. ang Oh, lumalaban paano lang ako. paano ka lalaban sa 6'3" tapos Ayun nga, ang so layo pa ng age gap? pinagkukuwentuhan namin 'to nung kapatid ko na isa, parang sabi nga Hmm, niya, hindi kami lumalaban kasi natatakot kami. Pero oo, nung mga bata tayo, ikaw yung lumalaban kahit na alam mong mabubugbog ka. oo, Parang 'pag inaway na kami, ikaw yung mag-i-stand up, gagawin mo pupulot ka ng kahit ano, ihahampas mo sa kanya. Pero hindi siya oo. tinatablan, eh. As in ganun siya kalaki na Oo, kahit pare hindi siya kumbaga para siya si Broly, parang gano'n. oo. Ta's kahit anong gawin mo, Tas hindi ikaw si siya Krillin. oo, parang ako si Krillin, hindi siya tinatablan.
As in walang effect, hindi tinatablan. Oo. Tapos wala, mabubugbog ka na lang. Oo. Parang Shit. gano'n lagi. Tapos hindi ko na siya kinakausap. Oo. And, yun pala nga, nagda-drugs pala, ganito, ganyan. So, Kaya lang, naisip ko, buti hindi kayo napatay ng kuya niyo? yun nga, alam mo, 'pag iniisip mo nga, parang puwedeng umabot sa gano'n, eh, Oo. na, um, kasi as in bugbog, eh. Oo, As sa in laki niya tapos sa hmm, stature niya malamang may lakas siya para gawin yun. oo. So, 'pag parang naisip ko tuloy, hindi ko nga alam kung gina-justify, siguro eto, gina-justify ko lang kung bakit hindi ako nalulungkot na Oo. namatay siya, and ba't parang manhid lang ako, na parang, pero yun nga, gusto pa rin namin, kaya rin naman ako umuwi. Siyempre ako, ang concern ko is yung tatay ko, yung kapatid Mm. ko na nandiyan, na mag-isa Oo. siyang mag-aasikaso, Oo. and, para mabigyan, maski papaano ba, mabigyan siya ng proper ano, Burial. burial. Kasi Oo. mangyayari pala, 'pag hindi namin siya kinuha, ang logistics ito, Igo, 'di namatay, nandun sa Mm. Mindoro. Oo. Ang kailangang gawin, i-shi-ship yung katawan, Hmm. niroro, eh, niroro yung Hmm. katawan sa Batangas Port. So, from Batangas, pinick up namin yung katawan dun sa Batangas Port. Um, Nahirapan pang hanapan ng ataol kasi hindi siya kasya. So, Oo. nagpa-customize ng ataol kasi sobrang laki niya. Tapos, nung dun sa Batangas Port, nung inangat na, ilalagay na dun sa parang yung van na magdadala sa kanya sa punerarya, siguro mga 15 katao yung bumuhat. 15? Pucha, Oo, gano'n kabigat, oo, Tsaka malamang deadweight yun, sobrang deadweight. deadweight pa. So, iyon. Tas ayun, so tumulong ako nung mga gano'n. Um, ang naisip ko lang din dito kasi, siyempre may mga tita kayo, ganyan. Hmm. Parang yung kultura sa Pilipinas, yung parang, "Eh, kapatid mo 'yan, eh. Oo. Dapat ganito, dapat ganito yung maramdaman mo." Na parang ako, more on na, ta's makita mo yung mga tita mo umiiyak, malungkot, ganito, Hmm. ganyan. Ta's ako, kami nung kapatid ko, medyo ano lang, wala, Na na as in wala. parang na-weirduhan lang kayo na, "Ba't mas umiiyak kayo kaysa sa amin?" Totoo. Na pamangkin ko ganito, bla, 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 ganyan, ganyan. I Yung mga tita mean, mo as in matanda na, mga 80? mga Mga kaedad ng 70 ganyan, ganyan, 70s. okey. Kaedad ng papa mo, gano'n? Oo, so kapatid niyo pa rin 'yan, ako yung nag-alaga diyan, bla, 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 ganito, ganito. Um, Siguro ang inaano ko lang din is, nandun ako dahil pinunan ko yung obligasyon ko bilang Hmm. pamilya, Oo. pero ano, eh, emotionally detached ako, eh. Oo. Parang mas nandun ako para sa tatay ko Oo. at sa kapatid ko na buhay, Mm. pero sa kanya parang nandun ako, well, hindi ko nga parang ang nararamdaman ko nga, parang napakasama akong tao, eh. Kasi nga, yun nga, nakulong na nga ng 20 years, wala na ngang, and more on ano, eh, um, naano ko, nanghihinayang ako dun sa buhay niya. Yun yung pinaka naramdaman ko. Siguro yun yung lungkot na nararamdaman ko, eh. Nanghinayang ako dun sa buhay niya, na parang sayang 20 years 'yan. Oo. Di mo Tapos na yun maibabalik. lalabas ka, patay ka na pala, lalabas ka. Oo. Ayun. Pero grabe yung ano, yung obligasyon na parang pinuna mo habang kasi nga ikaw na yung tumatayong panganay, eh. At talagang you feel obligated na protektahan din yung mga kapatid mo forwards dun sa panganay niyo. Oo, parang gano'n. Pero meron pa tayong isa pang obligasyon na kailangang gawin, 'no? Tama, tama. Masyado ng Ito bumibigat, eh. kaya nga at Kailangan ito muna natin mag-break. yes. Kaya ito muna ang obligasyon namin sa aming sponsor.
Mahilig ka ba sa Tong-Its o table card games? Tara na sa Game Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong-Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Kasi 'di ba yung emotion mo is medyo confused. Ang siguro ang question ko dito is dahil nga meron kang mga binata at definitely hindi nila alam kung or ine-expect din nila na dapat malungkot ka sa mga ganong klaseng sitwasyon. So, paano mo in-explain sa mga anak mo kung ano yung nararamdaman mo? Tinuro mo din ba sa kanila kung ano ba yung dynamics nyo between ikaw at ng panganay nyo para ma-justify or para ma-explain kung ano yung nararamdaman mo? Eto nga, so ang ini-explain ko sa mga anak ko, sabi ko naman parang nung nagulat nga yung mga anak ko, eh. Hmm. Sabi niya, "Oh, you have another brother?" Parang gano'n. Kasi hindi naman nila kilala, eh, and kumbaga hindi ko naman masyadong Nakakuwento. pinag-uusapan, eh, hindi ko na ikukuwento. Parang wala, eh. Sabi Mm. ko, "Oo, meron. Yeah, I have another brother. He's older than me, ganito, ganito." Ang ini-explain ko sa mga anak ko is, sabi ko, "Hindi kasi kami nagkaroon ng magandang relationship growing up. Mm. Kaya sabi ko, kaya nga pagka nag-aaway kayo, I feel so hurt and upset. Kasi ayokong matulad kayo sa aming dalawa nung uncle ninyo na Oo. parang we never had a great sibling, relationship na Mm. parang i i na tulad ngayon, he's dead, but I don't feel anything. Oo. It's more about a feeling of relief." Parang and it's confusing me. Sinasabi ko 'to sa panganay ko na dapat ano, i-value ninyo yung relationship ninyong magkapatid na, um, parang dapat you respect each other. Mm. Dapat isipin mo na 'pag na yung kapatid mo, yan yung kasama mo, eh. Hindi mo yan pinili, kasama mo yan. I mean, Oo. hindi mo piniling maging kapatid mo yan, pero puwede mo pa rin piliin na magkaroon kayo ng magandang relationship. Mm. And yun, parang nage-gets naman nila na parang siyempre may mga kinuwento ako iba na dati ganito yung nangyayari, I get beat up, Oo. ganito, ganito. Ta's kinukuwento rin nung mga tito nila ni nung dalawang kapatid ko. So, eto may nag-comment dito pala. Basahin natin yung Sabay comment siyempre. Si yun. Jupiter Phoenix Tuason. "Kahit naman ako Kuya Tristan, gano'n din ang magiging pakiramdam. Wala kasi siyang binigay na magandang memory nung kids pa kayo, pero nakikiramay pa din po ako." Uy, thank you, thank you. Ayun, speaking of yun nga yung, walang good memories. Tina-try kong mag-isip ng magandang memory, eh, Wala para to talaga. fill that gap. Wala, eh, as in wala pare, wala talaga, as in puro pag-aaway. Parang ano, kunyari kunyari makikiramay ako sa inyo. Tapos parang mas malulungkot ako sa naging relationship niyo or lack of kaysa dun sa pagkapatay ng kapatid niyo. Parang gano'n yung mararamdaman ko na parang, eh, anong nangyari? Bakit parang walang bonding moments kahit papaano, kahit ayun, kahit kakonti. So, from there parang naisip ko so talagang kahit anong pigang gawin ni Tristan dito na Ma kahit anong pigal ni Tristan na malungkot siya, hindi talaga siya malulungkot kasi wala talaga, eh. Wala, eh, yun nga, eh. And ito pa, 'di ba normally pagka may mga namamatay yung kasi ginagawa natin yung Facebook dun na tayo nag-a-announce ng mga pangyayari sa buhay, eh. Oo, Para kung may oo, gustong makiramay, ganito, ganyan. oo. Sa'ming tatlong magkakapatid, parang walang gustong mag-post.
Ayun Sabi nga, sa'kin eh. nung kapatid ko, "Ayoko mag-post." Sabing gano'n. Si Cha sabi, "Ayoko Oo, mag-post-an oo, kasi nahipokrituhan ako sa sarili ko." oo, Kasi wala akong pakialam, eh. Sabi ko, "Ako rin, eh. oo. Gusto ko mag-post na lang din ako ng black profile photo Na may na may kandila. or ng may kandila." Sabi ko, "Wala, eh. Hindi ko magawa, eh." Kasi parang ang pakiramdam ko niloloko ko yung sarili ko, eh. So, since hindi nga kami nag-post, hindi alam ng mga ibang tao na kakilala namin na Na namatayan pala kami. oo. Nakibalita na lang siguro dun sa mga ibang tita namin na tinawagan namin na, "Oh, tita, wala na si Ronald, ganito, ganito." So, ayun lang ta's yung mga ibang tita ko yung nag-post na pamangkin Hmm, ko this, pamangkin ko that, blah, 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 ganito, ganito. With all these memories and shit na parang ako, okey, pero nangingisay niyo yan, sinusumbong niyo sa'min, 'di ba? oo. And Oo nga 'no. to and, um, pero alam mo, siguro mga ilang years ago, Hmm, nakausap ko siya, oo. pinakita ko yung mga anak ko, sabi ko, Hmm, ano, saan na tuwing nakakausap ko siya, dun ako nade-depress. Kasi ako, oo. I'm hoping na sana nagbago na siya, eh. Lagi akong Hmm. nandun at naka-hold on ako dun sa Hope. Oh, hope oo. na sana nagbago siya. Sana natuto na 'to, na nandito. Hmm, Pero parang laging ano, heartbreak yung nadudulot niya, eh, tuwing mag-uusap kami. And ngayon nga oh, parang ako nga mas nalulungkot ako, dun ako mas nalulungkot. oo. Kasi alam mo yun, gusto ko binibigyan mo siya ng chance pero paulit-ulit na, um, dini-disappoint niya. Nadi-disappoint lang ako na oo, Tristan kamusta, blah, 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 ganito. Papakita ko, ito nga pala yung mga anak ko, tingnan mo malalaki na, ganyan, ganyan. So tina-try kong before, Hmm, tapos mangyayari, siguro after a few usap, maya-maya sabi niya, "Bigyan mo ng pera." Tapos yun na, ah, umpisahan ka na, pera, oo. pera, 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 and he never really cared about sa mga anak ko, Kung ano sa nangyari sa akin, buhay mo, sa oo. nangyari sa buhay ko. Ang naisip niya lang is, well, ang pinaparamdam niya sa'kin is kailangan kong ma-guilty because he is in that situation Hmm, and then ako nandito sa situation ko. na parang quote and quote, "Napakaganda ng buhay mo diyan, tignan mo ako." Oo, tapos ako pinabayaan mo ko dito. Oo. Na alam ko sa sarili ko wala naman akong kasalanan, eh. Hindi naman masama na nagsikap ka sa buhay, na tinry Hmm, mong baguhin yung cycle, pero siyempre meron pa rin siyang kurot sa'yo na parang, "Oo nga, kawawa naman yung kapatid ko. Oo nga, hmm, maganda yung buhay ko dito sa Australia, tapos siya nandun." Ta's papakita niya lagi, magse-send ng mga picture na kawawa ako this, kawawa ako that. Bigyan mo ako ng pera this, bigyan mo akong pera there. Wala akong makain dito. Pero naisip ko nga, tangina paano sinasabi nung nakita nga namin yung katawan niya, sabi ko, "Tangina ano sinasabi nito wala akong makain." Putang ina, ba't Kaya nga napakataba mo? nung sinabi mo na ano, na 400 pounds siya, na parang ngayon lang nakarinig na ano, nakakataba pala 'pag kinulong ka. Yun nga. So ako naisip ko, saan mo ginagamit yung pera? Tas ang sasabihin nung dati hinging pera, gusto ko ng Jollibee. Walang Jollibee dun, eh. Saan mo dinadala yung Walang pera mo? Wala namang Jollibee, okey, nakakulong kayo, eh. oo. Oh, so yung mga fact na gano'n na parang ako, okey. Ayun, kaya nga sabi ko nalilito talaga ako sa kung ano yung dapat kong maramdaman. I mean, Hmm, siguro kung, alam mo yun, kung sa mga, um, di ko alam, alam mo paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, eh, na hindi naman ako masamang tao, eh, kung dahil hindi ko nararamdaman na malungkot, eh, or oo. hindi ko na kumbaga hindi yung expectations ng society is yung nararamdaman ko dapat, eh. Kasi Hmm, medyo nagkakaroon ako ng konting pressure pagdating sa mga kamag-anak na nakita ko, ba't sila nag-iiyakan? Ba't sila oo. malungkot? Meron ako isang tita na sobrang lungkot, ganito, nag-post pa sa Facebook, napakahaba, ganito, ganyan, na parang, okey ba't siya gano'n? Ba't ako hindi?
Yung So sa mga tita mo, parang medyo nagigets ko siya. Kapag sinasabi ko nagigets, kailangan kong effortan na mag-gets siya. Hindi siya madali din sa akin na. So anyway, sa mga tita mo, nagigets ko kung bakit sila nagmo-mourn sa kapatid mo. Kasi kapag nung bata-bata siguro yung kapatid mo, naalagaan pa nila, nakakita pa nila yung quote and quote good side pa niya at that time. Pero kayo magkakapatid talaga, mukhang wala, eh. Wala yatang nakitang good side growing up sa kapatid niyo kaya talagang doon mo talagang makikita na sa mga tita, tito mo, may relasyon kahit papaano na nabuo during nung siguro bata-bata. Tas sa inyo talaga wala. Wala talagang nabuong relasyon. Kaya talaga yung ano, eh, yung relationships are built, not just inherited na hindi porket magkadugo kayo, automatic dapat may relasyon kayo. Kumbaga you're just tama. related dahil through blood lang, pero not through, yun, sinasabi mo kanina, through covenant or may pinagsamahan ba kayo. And actually yung siguro sa'kin, yung grieving ko is Mm. more about yung what could have been. Oo. Yung mga what ifs, kung Mm. sakaling nagkaroon kami ng okey na relasyon, kung talagang, um, nakapag-build kami ng relasyon bilang kasi nakita mo naman kung papaano kami nung utol ko na lagi kong kasama, 'di ba? Oo, oo. Para kaming magkatropa at maski yung Mm. mga anak ko, sinasabi rin ng mga anak ko na parang, gusto ko paglaki namin parang kami si Daddy Peter and si Daddy Pacha, na Oo. parang kayong tatlo, na how you treat each other, that you're so close, ganito, ganito. Laging gano'n sinasabi. Yung panganay ko sabi niya, "Gusto ko lang magkaroon akong gano'ng." 'Pag nag-aaway sila ni Rocco, gano'n sinasabi niya, "Gusto Mm. ko lang naman magkaroon kami ng ganyang relationship ni Rocco, eh, kung paano Mm. kayo." Kasi nakikita nila sa'ming magkakapatid. So, Mabuti pala oo, na totoo naman, eh, kasi lagi kaming magka-video call nung mga kapatid ko, eh. Minsan nga hmm. nag-uusap kami 1 oras. Kung Mm. ano-ano yung pinagkukuwentuhan namin, yung gano'ng close. And naisip ko baka yun nga, eh, yun yung kinakaano ko rin siguro, yung kinakalungkot ko na parang ewan ko na, medyo sayang yung buhay niya, sayang yung panahon na sana naging mas okey kami. Hmm. Yun yung ano, Pero and yun, eh, siguro sorry. buti nga sinabi mo din yun na siguro yan yung way para mag-cope ka or mag-mourn ka. Hindi naman laging kailangan na ano, maging malungkot ka 'pag nagmo-mourn ka. Minsan 'pag siguro sa mga ganyang klaseng sitwasyon, minsan yung patanong pa nga yung pagmo-mourn mo, eh. Katulad ng sinabi mo, ano, mga what ifs na paano Oo. kaya kung naging okey yung relasyon namin, paano kung hindi siya nag-drugs, siguro buhay pa siya ngayon. So, talagang well, guys, yung sinabi sa'kin ni Tristan nung bago pa siya umuwi sa Pilipinas or bumalik sa Pilipinas, sinabi niya sa akin na nalulungkot siya dahil sayang yung buhay. Oo, Pero totoo. pero ito siguro ang ano, ang isang bagay din na dapat hindi sayangin. Spice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Pero on the lighter side, ngayon ko lang naisip na 'pag may namatay, uso yung sakla. So, imbis na magtayo kayo ng mga tent, tapos magbibigay kayo ng ₱5 kada dun sa bangka, mag-ano na lang kayo, punta na lang kayo sa game zone para mag-online sakla. Hindi niyo na Gago. kailangan maghintay na may mamatay, 'di ba? Sira ulo. At dahil diyan madami ng bumitaw. Pero yun, I mean, hindi naman ano,
Ito nga eh, kasi kukwento ko na, tutuloy ko yung Oh. kwento. Di na-cremate na siya, di ba? Ganito. Hmm. Nung na-cremate, after ma-cremate, pinakita sa amin yung mga buto bago i-grind Durugin. Oo. o bago durugin. Yung buto niya puro green. Anong ibig sabihin? Ito nga, sabi ng mga matatanda, and ginugol ko din, 'pag Hmm. green may paniniwala daw pala yung mga tao, pagka green ang buto, ibig sabihin mabuting tao daw yung namatay. Hmm, talaga? Okey. Oo. O 'pag ni-research mo, and swerte daw yun. Prosperity meaning daw ng no'n parang prosperity. Eto sa mga nakikinig, i-confirm naman ninyo 'yan. So, pero ginugol ko rin, eh, nakalagay din sa Google, eh. Mabait daw na tao yung yung Hmm. mga gano'n, yung namatay. So, sabi pa namin nung kapatid ko jokingly, "Putangina hindi na tayo naniniwala dito, green yung buto niyo." So so ayun, Akala ko naman sabihin nila may sakit yung kapag kulay green yung buto. hindi, ano daw, eh, parang ano daw siya, eh. May ano daw, may parang yun nga, swerte daw siya na ano, yung swerte daw siya tsaka ma kumbaga mabait daw yung tao. So, ewan kung totoo, pero ako di naman ako naniniwala dun, eh. Ayun, So, oh, go. hindi naman kayo kumuha ng ano, teka lang kapag ganyan ba, inuuwi niyo yung konting abo or nilalagay niyo sa ang tawag dun sa ano, dun sa Earn. piglalagyan ng urn, urn tapos Hmm. lalagay mo sa simbahan. Mausoleo ba yun? Nilagay sa Anong tawag urn, dun? nilagay namin sa Oo. urn tapos, inuwi muna ng tatay ko kasi the next day ano na, nilibing na namin. Okey. Hindi na kami nagpaburol or anything. Hmm. Next day nagpamisa and then nilagay na sa So, nilagay na sa lalagyan na ng Skyflakes, ang puti. gago ka Marvin ka po yan, kapatid ko yung pinag-uusapan namin. Tarantado ka nilagay nilag nilag la sa lalagyanan ng Skyflakes, ulol ka. Tangina mo, Ayun, so tapos nagpamisa and then nilagay na sa columbari. Ayun, columbarium, Oo, yun. sa columbari yun, nilagay na sa columbari. Um, Pero kasi ako, sa mga hindi nakakaalam or hindi maalala, sa mga kwento ni Tristan regarding sa relationships between sa family nila, ang mas close sa kuya nila is yung tatay. Tama ba? Tatay niyo, 'di ba? oo, Ngayon mm. mas nagwo-worry ako ngayon para sa tatay niyo kasi siyempre sino ba yung gustong man m mag ma ma manlibing? Ilibing ang anak, yun. Oo. Actually, yun yung concern namin na parang, "Putya, Baka mamaya alalayan kung natin si papa." oo, yung BP Pero niya. yung tatay ko, ano, Oh, hindi nagpapakita ng emosyon. macho man din. Oo, super chill na parang Oh, nandun lang. Hindi siya umiyak, hindi wala akong nakitang emosyon. hindi siya nagkuwento na parang yung kapatid niyo na yan, kung sana ganito yung ginawa. Wala. Wala siyang mga gano'n? Eto nga, nung nilagay na sa yung abo, Hmm. tapos siyempre may mga tiyahin na mga epal na nandun na may mga toxic Putang ina. tita, ganyan. Um, ano, tawag dito, sabi nung "Magpaalam na kayo sa kuya ninyo." 'Di ako umawak naman ako, tapos sabi ko, "Oh, Ronald magkasama na kayo ni mama." Hmm. Ganun sabi ko, "Magkasama na kayo ni mama. Sana wag mo ng pasakitin yung ulo ni mama sa kabilang buhay." Ay yun lang, Oo. ganun lang. Maging maayos ka na. Sana ano, um, wag mong pasanin Pucha meron akong isang tiya na biglang sabi, "Wag niyong bastusin yung Kuya? pinagalitan ako. Wag niyong bastusin yung ganito, ganito." Naisip ko, medyo napasagot ako, anong bastos ang sinabi ko? Tapos medyo inawat na ako ng kapatid ko na,
Huwag masyadong mag-init yung ulo mo, chill. So, tumahimik na lang ako. Oo. Tapos may mga ibang mga tita na gustong kumuha ng buto niya. Kasi nga daw green dahil swerte, Maswerte anak ganito. ng ginawang 'Di ba? agimot pa. Gagawing Oo. agimat. So ako, sa'kin, out of respect naman dun sa kapatid ko, oo, hindi nga ako nalungkot, out of respect, sinabi ko, "Ay ako ho, ayokong kumuha diyan. Dapat hindi natin paghiwa-hiwalayin yung katawan niya. Oo. Kung nasaan yung katawan niya, nandun na lang lahat." Oo. Naisip ko dapat minsan hindi porket ikaw yung matanda, hindi dapat bigyan mo ng, um, bigyan mo ng konting space yung mga immediate family to Oo. grieve, to make their own decisions, lalo na hindi naman kami mga bata, eh. Madami bang gustong kumuha ng abo, ng Hindi form naman, ng isa lang. buto? Okay, akala Isa lang, ko isa lang. Tas medyo, alam mo yun, medyo mapapel okay. na, matanda ako, hindi niyo alam ginagawa niyo, da-da-da, parang ako, okey, sige, okey. Hindi na ako kumikibo. So, Oo. I mean, hindi naman yun nawawala sa mga ano, eh, sa pamilya. Siguro sa generation natin baka malamang hindi na masyadong gano'n. Marami kasing gano'n sa mga yung generation before us, eh, na masyadong maalam about religion and tradition and ganito. So ayun, um, Pero pa parang ano, parang nawi-weirdohan ba ako or siguro ini-expect ko lang na kapag taga QC ka, wala kang ganyang klaseng alam mo yun, kasi parang pang probinsya thinking yung ano, eh, yung kukuha ng abo, na parang hindi gano'n ka-progressive yun. Yun na lang siguro yun 'no. oo, Pero parang na tipong, "Oh, yung mga abuloy dapat gastusin niyo lang ninyo yan para lang dun sa patay." Gano'n may gano'n 'di sinasabihan. ba? Oo, sinabihan kapatid ko. Yung Oo, mga wow. buloy dapat binibigay niyo yan, gastusin niyo lang sa patay. Sabi ng kapatid ko sa'kin, "Papaano kaya kung nakakuha ng 500,000 na abuloy? So magpa-40 days tayo sa Fernwood, mag-rent tayo kasi kailangan Sorry. gastusin dun, eh." Kailangan daw ubusin sa patay, eh. So, ayun, sabi ko na, "Hayaan mo lang, tangina basta tayo gastusin natin 'to kay papa yan lahat." Oo. So, pero malaki yung gastos, Naisip ko nga, tangina ang laki palang ng gastos 'pag may patay. Mm. May St. Peter ba siya? Wala. Ah, Eh, kasi yun. yung pag-ship pa lang nung katawan from Ay Mindoro oo, oo. to Batangas Port, Hmm. 85,000 ang siningil. Oh, guys nagbibiruan din kami ni Tristan na kung puwedeng ikumot na lang dahil ano, walang makitang ataol na puwede sa kapatid niya. So, medyo ano, um, ayun yun yung ganun yung nangyari. Um, Nawala pala tayo sa Instagram, Okay lang, buhay pa naman yung ano, okey lang buhay Fe pa rin naman tayo sa Facebook. O nga tsaka pala sa sa mga YouTube. nakikinig, nagle-live na kami sa Facebook, Instagram at um, sa YouTube, YouTube. oo. So, abang-abangan lang ninyo 'pag magre-recording kami, nandiyan na kami ngayon. Tsaka para nakakausap din namin kayo habang mismong nagre-recording. Hindi lang sa Instagram yung ano natin, yung comments. Sa Facebook na din meron na rin para puwede ninyong ano 'to, mapakinggan or Oo. mapanood and makapag-comment at makasali sa mga discussions. So, pero ito speaking of mga listeners nga, um siguro kayo bang mga nakikinig, mga papa, meron na ba kayong mga kamag-anak na ano, na parang hindi niyo kilala, pero alam mo yun, pero kamag-anak ninyo pero parang hindi niyo parang kamag-anak ninyo, pero parang hindi naman kayo close. Tapos ang expected sa inyo, dapat malungkot kayo kasi tita mo yan, ninong mo yan, or kapatid mo yan, or what. Kuwento niyo sa'min dito sa comments, dito sa Spotify. Oo. Ako Para siguro ma-validate naman yung nararamdaman ko kasi feeling ko talaga alam mo ako nagi-guilty talaga ako. oo. Inaamin ko naman, nagi-guilty ako, ta's ginamit ko pang topic dito sa tatayud. Wala rin kasi akong mapaglabasan sa totoo lang. So, ayun. Actually meron kaming tito na nung namatay siya,
parang ganyan yung nararamdaman namin na parang, buti na lang namatay siya. Kasi ang tindi ng pahirap niya do'n sa tita namin, which is kapatid, directly kapatid ng tatay namin. Ah. 'Yun. So, parang yes, buti na lang. So, medyo nakaka-relate ako when it comes to 'di kayo nalungkot kasi wala din kaming kapag nagkukuwentuhan kami magpipinsan parang wala din kaming maikwentong maayos, more on mga sakit niya at kung anong pinagagawa niyang mga hindi Kabalbalan. kabalbalan sa tita namin. So, ayun. Ito comment ni Marvin Kapuyan from Melbourne, Australia. Puwede ba yung di-i-declare ang bangkay, ang mahal naman? Actually puwede. Ang sinabi sa'min dun Support. sa jail, Oo. sa jail, Sa ang jail sinabi mismo, oo. sa'min is dun na lang daw ililibing. Ah, Sa mismong ibabao sa oo, Mindoro. oo, ang ginagawa daw dun although feeling ko nga may preempt nag na may na-preempt yun ng kapatid ko, eh, kasi sinabi ng kapatid ko sa tatay ko, eh, "Pa, 'pag ako namatay, wag niyo akong kuhanin niyo yung katawan ko. Hmm. Kasi 'pag dito namatay, pinapakain lang sa mga buhaya." Wow. Oo, binabaon lang kasi daw sa buhangin, Oo. Ta's huhukayin ng mga ta's buhayan. huhukayin daw ng mga buhaya. Eh, 'di ba yung mga buhaya, mga scavenger yun, eh, Oo. kakainin lang daw yung buto. So, binigay sa'min na option yun na dito na lang po ilibing tapos para mas makamura kayo, dito na lang ilibing tapos, hukayin na lang natin after 4 years 'pag buto na siya. Oo. Oo. Eh, paano ba malalaman kung siya yun, 'di ba? So, Oo, baka halo-halo yung na 'yun, tatay eh. ko, nahihiya siya, eh, kasi alam niya gagastos, eh. Hmm. Sabi ng tatay ko, "Sige dun na lang ipalibing." Eh, kaming tatlo Oo. naman, sabi namin, "Hindi, 'wag. Sige gastusan na." Parang yun ang ano namin na parang i-try natin pa ring i-recover. Kasi Mm. para naman bigyan naman natin siya ng maski papaano ako nga sabi ko hanggang ano yun, hanggang sa kamatayan nandun na lang siya. Oo. Kahit maski papaano naman bigyan natin siya ng respeto na tinanggal natin siya dun. Oo. Nilibing natin siya kasama si mama, ganito, ganyan. Ayun. So, kaya nga umuwi na rin ako na na nag-ayos nung papeles. Ay, isa pa pala, medyo natatawa nga kami nung Oh, ike-cremate na. Kasi bakit? Matagal ba? hindi, Matagal ba wala kaming mahanap na crematorium kasi hindi siya kasya, hindi kasya. kasi ang laki niya. So, Ta's nakita chinop-chop kami nga sa La siya? Loma. Hindi Sa pala. La Loma, sakto maraming lechon dun, taba niya. Sa La Loma, dun siya na-cremate, 2 hours, 2.5 hours. Tapos ang sabi nung nagke-cremate, nakakuha ng isang balding mantika, Oh, shit. kasi mataba, eh. Oo. So, ang dami niyang abo, punong-puno nga yung urn, eh. Kasi yung sa nanay ko hindi naman napuno, eh. Tinataktak pa. Oo, oo, Tinataktak yung puno, as in puno. So ayun, ayan yun lang. akala teka lang, sorry kung medyo ano, akala ko 'pag 'pag sinunog, hindi hindi lahat ilalagay sa ano, sa urn. Parang 50%, parang gano'n Hindi, lang. eh. Lahat pala. Hindi lahat, eh. Tsaka pinakita sa'min yung mga buto nung after Oo. masunog. Oo. Ayun, Grabe. so eto may nag-comment na naman dito, Uy, si Sarah Pascual, long si time. Sarah Pascual. Ang haba ng comment niya, pero basahin natin. Habang pinapakinggan ko yung kwento ni Tristan, para sa akin valid yung nararamdaman mo. May malayong kamag-anak kami na tumira sa amin pero nung namatay siya, wala akong na-feel kasi wala naman kaming relationship. Dahil burol, nasaway ako ng mga tita namin kasi nagtatawanan kaming magpipinsan. Kasi masaya kami na ma-meet ang mga relatives namin for the first time namin na-realize ko lang na parang impromptu family reunion ang burol. Just sharing. Totoo 'yan. Naging Oo, parang totoo yan. family reunion nga yung burol kasi nagkita-kita kami ng mga pinsan ko din. Mm. And yun nga, habang nandun nga kami sa um, dun sa paglilibingan,
naireklamo kami nung mga nagmimisa kasi chapel yun, May misa pala sa taas. Naireklamo kami Ah, kasi ang ingay daw gano'n namin. gano'n kayo kaingay hanggang taas Kasi lumikit? nagdadaldalan kami ng lahat ng mga pinsan ko. Oo. Tatawanan kami pagkatapos. So, ayun. Tas may mga tita rin kaming nagsasaway na, "Gusto ka na." Sa lalabas kami, "Bayaan mo 'yan, tangina." Yun lang yun. Pero Ayun. yan, dahil pinasa na natin yung comment ni Sarah Pascual. Basahin na din natin yung mga ibang comments doon sa previous episode natin na episode 135, Homework o Homewreck. Yan, oo nga. Sabi ni Wilbert Lamasan, LMSN. Ganda ng episode to. Thanks mga boss. Ayan. Ano ba yung anong number? Ba't di ko nakikita yung kay Wilbert Lamasan? Hindi, 5 hours nakita ko ago na pa. yun. Ayan. Sinagot ko nga pala yan. I-share mo naman kami, Wilbert. Tapos ito, si Joji. Totoo bang napapahamak ang mga naging partner mo sa podcast, Tristan? Antayin natin kung ano mangyayari kay Ingo siguro. Pero O kaya kay Masa. o Pero kaya kay again, yan o kaya kay Masahiro. Ang tingin ko kay Masahiro, makakabuntis. Yan ang fearless forecast ko. fearless forecast pa. Oo, makakabuntis. So, ayan. Ayun na ang segment namin na apihin si Masahiro Nyoka. Ito, sabi ni JCR78, ginagamit na rin sa Pilipinas ang split strategy sa math. Pati na rin other underdeveloped countries all over the globe. Ang issue mo lang, Tristan, nung turuan mo anak mo is generational. Siyempre, yung 80s tsaka 90s, nung elementary tayo, iba pa yung turo, borrow 1, carry 2, blah, 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 yada, yada, do, yada, yada, do. PS, support ang Cool Pals kumpara sa hindi, iba lang iba lang siguro yung genre ng Cool Pals sa Tatay Hood. Yeah. Oo nga. Tsaka walang ganyan, para namang gago 'to. Walang kumparahan at walang mga alam mo kami namin 'yan, kaibigan namin yang mga 'yan. So, Diyan din kami kumukuha ng listeners. oo, diyan din kami kumukuha ng listeners and tinutulungan kami ng mga 'yan. So, 'wag mong ganyan. Ito, Ayan, si sabi Master Aren, "Nandito ako para makinig, hindi para mag-math." Bobo ka pala, eh. Di Eh, para may magagalit na naman 'yan, sabihin inaaway ko yung mga nagko-comment. Ito, sabi ni Zuniga Fam, basta mahirap yung long form na 18 minus 9. Ha. Advantage talaga sa natamad ako kasi natuturuan ko ang mga bata ng mga shortcuts na ginagamit ko noon. Jomar Estuesta, aka Gigolo69. Di ako first lang ya. Agree ako na si Masa ang aga mulak ng podcast. Ito. Ayan. Sabi ni Louie, boring talaga ang topic. Boring talaga topic ang math. Salamat sa anak mo, Ingo, at may Tatay Hood. Sana magbalik na din si Louie. Suggest lang ako ng topic. Baka pwedeng about hobbies ng mga tatay. Kaso, mga hobbies namin, Ingo, video games lang eh. Ito, si Snoopy. Ingo, maybe hindi mo pa siya na-realize or nalalaman today kung anong purpose of having a son with special needs. But I'm sure in God's time, malalaman mo rin yan. And when that time comes, maaalala mo na ako. Ang sakit palang masabihan na hindi ko kilala yan. Kidding aside, just trust His plans. God bless. Oo nga, sinabihan mo si Snoopy. Hindi ko kilala Snoopy, yan. ikaw, ang trabaho mo ba ay isang abogado na nakita kita halos araw-araw sa school? So anyway, sabi ni Lance Leyland Canlas, ayun na nga, binanggit na naman si Aga Mulak dito. Mukhang i-claim na niya talaga yung Konichi Mates. Oo, ganun. Oo, yan talaga, i-claim na natin yan na si Masa. si Masahiro ang aga mulak ng mga podcasting world. To, may isang nag-comment dito, si Jupiter Phoenix. Gusto ko ang Cool Pals pero gusto ko din ang Tatay Hood kasi tatay ako, ang dami kong nalalaman. Uy, thank you, thank you. Lahat naman ako may gusto na naman yung Cool Pals.
Kaya na-inspire nga kami mag-podcast dahil sa mga yan eh. So, tsaka sa Oo. Machong Chismisan eh. So, Yun, ang ganda nun. Stan, salamat sa inyong pakikinig. Punta lang kayo sa patreon.com/PapaPatreon para kami directly supportahan at pasweldoin si Ambet. salamat mga papa.